Sambahin niyo ang Diyos, bituing nagniningning. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop. Purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya. Umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, dalawa lang naman ang pwede nating pagpilian sa buhay. Ang palaging mag-alala o ang lumaban sa gitna ng ating mga problema. You can choose to be a warrior or you can choose to be a warrior. Pero alam natin, mahirap, mabigat, at nakakapagod din ang palaging lumalaban sa buhay. Kaya naman ang ating Panginoon pinapaalala sa atin na pag tayo ay pagod na, lumapit tayo sa Kanya. At isang bagay ang nakakapagbigay ng tuwa, gaan at kapayapaan sa ating puso ay ang ating pakikiisa sa Diyos. Yan ang ginagawa ng dasal at panalangin para sa atin. Tayo ay nilalapit muli sa Diyos para tayo ay palakasin niya. Sa mga pagkakataon na kung saan mas marami pang ating inaalala kaysa sa ating pananalig sa Diyos. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makitang muling karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagdadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kami sinagip mo sa pagkaalipin ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyong pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawagin Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila, sabi ng Panginoon. Patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog
na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo, mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy, dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo, at hahalimuyak gayang ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa aki isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Ang iyong harapay, huwag akong alisin, ang espiritu mo ang pagpapahariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupuriin ko sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Alleluia, 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 alleluia. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at sa mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mababalisa at mag-aalala tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito ay ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kung hindi ang Espiritu ng iyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo.
Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo mapupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ano po sa tingin niyo ang pagkakaiba ng pagdarasal sa pag-aalala? There is a big difference between praying and worrying. Marami sa atin ayaw ang pag-aalala. Di po ba? Worrying is not a good feeling. And yet, even if we know that worrying is bad for us, we keep on doing it. Alam mo na masama sa iyong pag-iisip, masama sa iyong kalusugan, ang palaging nag-aalala. Pero bakit palagi mo itong ginagawa? Kailangan po nating maunawaan ang pagkakaiba ng pag-aalala at ng pananalangin. Kung gusto po natin maging masaya at payapa ang ating buhay. The first difference is worry is a conversation with ourselves, with things that we cannot change. But praying is a conversation with God about the things that God can change. Kapag gumagawa po kayo ng mga listahan ng mga bagay na hindi nyo mababago sa iyong buhay, yan ang pag-aalala. Pero kapag kinakausap mo ang Diyos at kapag nakikinig ka sa Diyos, yan ang pananalangin. Ang tunay na pagdarasal ay yung marunong kang makinig sa Diyos. Kung nagdadasal ka at hindi ka nakikinig sa sinasabi ng Panginoon sa iyo, baka ikaw lang ay nagrereklamo at baka ikaw ay nag-aalala pa lalo. If you want to remove your worry in life, then you should listen to what God will do for you. Do not think about the things that you cannot do. Amen? Second, worry is stressing about things that you cannot control. But praying is letting God to take control. Totoo naman po na nakaka-stress kapag wala tayong alam tungkol sa isang bagay o sa isang trabaho. Hindi po ba? Kapag pinagmaneho ka, na wala ka namang kaalam-alam tungkol sa pagmamaneho, siguradong maaksidente ka, masasaktan ka, makakabangga ka. Kung papalutuin ka, hindi ka naman marunong magluto, makakasunog ka at baka malason mo pa yung mga pagluluto mo. Kung magninegosyo ka, na wala ka namang kaalam-alam dyan sa negosyong yan, di ba malulugi ka? Yan ang kasalanan ng napakarami din sa inyo. Porket ba uso ang isang negosyo, ang isang business, ginagawa ng maraming tao, nakikigaya ka. Pinapasukan mo yung business na yan na wala kang kaalam-alam. Anong nangyayari sa iyo? Nasasayang lang ang pera mo. Amen? Kaya nga nai-stress ka. Kasi pilit mong ginagawa ang isang bagay na wala ka naman kaalam-alam. Pilit mong kinokontrol ang isang bagay na wala kang kontrol. When you try to control what you cannot control, you create more problems. Amen? Pero paano ka magiging marunong sa paggamit o sa pagtatrabaho? Kailangan magpaturo ka. Kailangan mo ng karanasan. Kung hindi natin alam ang gagawin, magdasal tayo. Kasi ang Diyos na may gawa ng lahat, siyang nakakaalam. God is wisdom. You want wisdom? You want knowledge? You want direction? Go to God. How do you go to God? You pray to God. Amen? Kung hindi mo kontrol ang bagay-bagay,
maniwala ka, kontrol ng Diyos. Kahit na mag-alala ka ng mag-alala, hindi magbabago ang iyong kalagayan. Pero kung magdadasal ka, di ba alam natin, pwedeng baguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon at maaari pang ikaw ay baguhin din ng Diyos sa iyong pag-iisip, sa iyong pananaw, sa iyong pag-ugali. Third difference, worrying is worshiping your problem, but praying is surrendering your problems to God. Hindi niyo po ba napansin na kapag nag-aalala tayo, lumalaki ang problema natin? Kasi yan ang ginagawa ng takot. Binibigyan natin ng lakas ang ating mga problema. Kapag ikaw ay nangangamba, binibigyan mo ng lakas ang mga negatibong bagay sa iyong buhay. Pero kapag nagdadasal ka, binibigyan ka ng lakas ng Diyos na harapin mo ang anumang problema sa buhay mo. Remember, sometimes, the answer to your problems is a simple surrender to God. Do not surrender to your problems. They will choke you. Pag sumusuko ka sa mga problema mo, papatayin ka niyan, uubusin ka niyan. Amen? Pero pag sinuko mo ang sarili mo sa Diyos, kamukha ng pagsuko ni Jesus, doon sa krus, nung siya'y pinako, Father, into your hand, I commend my spirit. Anong nangyari sa kanya? Oo, namatay siya, merong muling pagkabuhay. Sa Ebanghelyo, pinapaalala ni Jesus na hindi dapat mag-alala at mabalisa ang kanyang mga alagad. Pinapaalala ni Jesus na hindi porket ikaw ay naniniwala sa Kanya, ikaw ay sumusunod sa Kanya, na mawawala na ang iyong problema. Kabaliktaran, binibigyan nga ng babala ni Jesus ang mga apostol na mas marami sila mga pagsubok na mararanasan. At ganyan din ang ating pong mararanasan sa ating buhay. Hindi nakakapagtaka bakit ang dami na mga umaalis sa simbahan o kaya naman hindi naniniwala sa Diyos. Dahil ang palaging tanong nila, kung mabuti ang Diyos, bakit ang sama ng aking karanasan? Kung dati ang mga naniniwala kay Jesus, pinapatay, tayo naman ngayon na nananampalataya sa Diyos, ay pinapatay ng mga iba't ibang problema. Meron tayong pag-aalala sa mga utang at kahirapan. Meron tayong pag-aalala sa away at problema ng ating pamilya. Nag-aalala tayo sa mga paparating na gera sa ating bansa. Maraming nag-aalala sa kanilang karamdaman, sa kanilang sakit. Hindi nila alam kung ano mangyayari sa kanila pagkatapos silang mamatay. Pero ano po ang sabi ni Jesus? Kahit na magkakasunod-sunod na mangyayari ang mga bagay na ito, hindi dapat sila mag-alala at kumapit lang sila palagi sa Diyos. Isuko nila lahat sa Diyos dahil ipagkakaloob niya ang banal na Espiritu na tutulong sa kanila. Paano tayo tutulungan ng banal na Espiritu? Umpisahan natin sa pananalangin. Napakaganda po ng sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga tao ng Filipo. In Philippians chapter 4 verse 6, St. Paul beautifully tells us, do not worry about anything, but in everything, pray. Ano ang sinasabi niya? Inaanyayahan tayo ng Diyos that we should turn our deepest worries into our deepest prayers. Kapag sobrang dami na ng iyong pag-aalala, damihan mo din ang iyong panalangin. Amen? Kaya kung hindi ka makatulog, magdasal ka. Nalulungkot ka sa nangyayari sa iyong pamilya, magdasal ka. Nabigo ka na naman diyan sa iyong pinaplano, pagdasal mo yan. Wala nang pagmamahalan sa inyong dalawang mag-asawa, ipagdasal mo yan. Hindi tumitigil sa pagbibisyo ang anak mo, pagdasal mo siya. Sobrang sakit na ng iyong nararamdaman, gusto mo nang sumuko, gusto mo nang mamatay, huwag kang titigil na magdasal. Ang mga taong nagdadasal, tandaan niyo,
Sila ang mga taong hindi nangangamba. People who pray are people who have less worry. But people who do not pray are people who have a lot of worry. If you want your worry to stop, then you should pray sincerely, regularly, and faithfully. Magdasal ka ng totoo, palagi, at puno ng pananampalataya kung gusto mong mawala at matapos ang iyong mga takot at pangamba sa buhay. Because remember, my dear friends, you cannot worry and pray at the same time. Mahirap pong nagdadasal ka at nag-aalala ka ng sabay. When you pray, you cannot worry. But when you worry, you cannot pray. Insulto po sa Diyos pag kayo ay nababalisa, nangangamba. Paano mo sasabihin sa Diyos, Panginoon, nananalig ako sa iyo, pagkatapos sa likod ng ating isip, meron tayong mga pangamba? Anong ibig sabihin ng pananampalataya? Naniniwala ka na gagawing posible ng Diyos ang imposible. Bakit ka pa mag-aalala? Tandaan po natin ang napakagandang turo ni Padre Pio. He said, do not worry to the point of losing your inner peace. Pray with perseverance, pray with sincerity, pray with calmness, pray with faith. Kaya nga po ang paanyaya sa atin ngayon, pray and let God worry. Yan ang magandang gawin natin araw-araw. Magdasal ka, hayaan mo ang Diyos, siyang mag-alala. Bakit kailangan ang Diyos siyang mag-alala? Kasi siyang may gawa sa iyo. Siyang may gawa dito sa mundo. Kung mayroong problema sa iyo, kung mayroong problema sa mundo, wag mo lang isasarili yan. Hindi ka ginawa ng Diyos para magkaroon ng maraming problema. Tandaan mo, ginawa ka ng Diyos para mahalin ka niya at para mahalin mo siya. Yun lang dapat ang ating ipag-alala sa buhay. Hindi po ba? The only thing that you should worry is about loving God. The only thing that you should worry is that, am I being lovable to God? Tandaan niyo po ang magandang kasabihan na ito. Worry never robs tomorrow of its sorrows. It only steals you of today's joy. Akala mo sa iyong pag-aalala, mawawala yung lungkot ng bukas? Hindi. Ang ninanakaw ng pag-aalala mo ay ang tuwa na pwede mong maranasan ngayon. Gusto mo maging masaya, magdasal ka, at hayaan mo ang Diyos siyang mag-alala. Allow God to control your life. Allow God to change your life. And surrender everything to God. I tell you, you will be happy, you will be at peace. Amen. May tiwala sa paggabay, proteksyon ng Diyos. Halina at lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkakalinga na hindi magmamaliw. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos. Sa gitna ng mga pagbatikos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bansa at ang sangkatauhan, naway mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, ikaw ang pinagmumulan ng buhay. Lupigin mo ang kadiliman ng kasamaan sa aming mga puso at punuin mo kami ng liwanag ng iyong pagpapala.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang ang aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mong pinangasiwaan sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristong Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa Kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa angin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakala. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabangan, ay loobin mo laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Worrying will never rob of tomorrow's sorrow, but worrying will rob of today's joy. Magandang paalaala yon, na kahit na mag-alala ka ng mag-alala, hindi mawawala ang iyong problema. Hindi madadagdagan ang iyong tuwa pag ikaw ay natatakot at nangangamba. Ano magandang gawin? Pray and allow God to worry about your problem. Surrender everything to God now in your life para tumigil yung iyong mga masamang naiisip habang ikaw ay nagpapahinga. Ito po, subukan nyo. Kumuha kayo ng papel. Sulat nyo lahat ng inyong mga pangamba. Magandang gawin, sunugin nyo. Pag meron kayo sinusunog, hindi yan para sa Diyos.
Nasaan ba ang nasusunog na lugar kung hindi sa impyerno? Bigay mo sa demonyo yung mga pinag-aalala mo. Pero yung mga panaginip mo, mga plano mo, alay mo sa Diyos. Ang tao ang gumuguhit sa kanya mga panaginip at pangarap, pero ang Diyos ang nagbibigay ng kaganapan dito. Isulat niyo ang inyong mga pinag-aalala. Pagdasal niyo sila. Maganda, iwan niyo na lang doon sa inyong mga altar. Kalimutan niyo doon. Huwag niyo nang dadalhin. Huwag niyo nang ilalagay dito sa inyong isip at puso. Kung hindi naman yan tunay na makakatulong sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.